Mayroong shorted. Usok. Ito guys, tinanggal natin yung channel 2. Yung kanyang pinaka supply wiring patungo dito sa mainboard. Kasi itong channel B is may problema. Umusok kanina kapag naka power on tayo. So try natin guys kung wala bang problema sa channel A. Yan, power on natin. Yan. So gumagana yung tumutuloy yung kanyang power on, tapos hindi umilaw yung test valve natin. So ibig sabihin may problema yung channel 2 or channel B. So check natin guys, titingnan natin kung anong nangyari. So bali itong amplifier na to guys ay Macol CA18 na class H power amplifier. Ayan. So tanggalin natin yung channel 2. Ito guys, nabaklas na natin yung pinaka channel 2 na mainboard ng Macol CA18 na power amplifier. So ito guys, so dito na part sa may stepper section. So merong ceramic na sunog, tapos yung resistor dito guys, yan, parang sabog din. Yan. So titrace na lang natin guys kung ano yung naging problema nito. Pero dito sa kaniyang casing guys, ito may nakita ko dito. So ito, meron kong nakita na buto ng tiki. Yan, parang napasukan to ng tiki. Yan. Tapos may nakatira na tiki guys. Siguro umihi habang naka power on, so nag shorted, so patay yung tiki, you know, buto ng tiki. So yan yung naging sanhi ng pagka sunog guys. May insekto na pumasok. Ayan. So titrace na lang natin guys kung ano yung problema dito sa mainboard. Ayan o. So ito guys, bali na check natin no. Dito na side. Yan, meron tayong natanggal dito guys na ceramic capacitor. Bali yung value nito is 104. Ito 104 with 250 volts. Bali shorted po siya guys. Yan, check natin no. Dito tayo sa times 10. Ayan. Yan guys oh. Ayan. So nagre-read siya. Shorted na po ito. Ayan. So nasa 100k tayo. Check natin guys. Ayan oh. So ito lang yung nakita natin na sibak oh. Ito yung umuusok kanina. So yung katabi niya guys ay goods naman to. Binalik ko na siya. Yan, bali na putukan lang siya guys nang dumi, kaya siya parang sunog din. Same dito sa resistor na 3.6k 3.6k goods lang siya. Natalsikan lang siya guys ng dumi, kaya siya parang sunog. Tsaka dito goods naman. So meron naman tayong spare dito. Ito 104 with 250 volts. So ito yung ikakabit natin dito. Yan. Tapos parang goods naman yung board dito guys. Yan lang siguro napiktuan sa yung pagka shorted ng tiki. So ito,
Kakabit natin to guys, tapos i-try natin i-testing kung babalik ba sa normal itong amplifier. So kakabit ko muna guys itong capacitor. So ito guys, nakabit na natin siya guys, oh. Ayan, 104 with 250 volts. So ito yung sira, sabog. So ngayon ito-try natin ikabit sa ito, amplifier. Yung channel 1 is i-disconnect muna natin. Tapos ito yung channel 2 yung i-connect natin. Hindi muna natin lagyan ng heatsink. Bali lalagyan na lang natin dyan ng papel siguro or carton para hindi mag-shorted. Yan. Tsaka na lang natin babalik yung heatsink kapag ma-test natin na goods na siya. Ayan. So stay tuned guys. So ito guys, kinabit natin yung channel 2. Ayan. Bali hindi ko na lang binaklas yung channel 1 guys. Ayan. Yung channel 2 is sinabit ko na lang. So idadaan natin sa test valve. Dito guys, dito test valve natin. Ayan. So power on natin. So kapag power on natin guys, ilaw tong, kung malakas yung ilaw yung test valve natin is meron pa itong problema. Ayan. So kapag mahina lang yung ilaw nito, ibig sabihin good siya. Tapos kailangan mag-display yung kaniyang signal dito. Ayan. So power on, try lang natin guys. Ayun, na-click na yung relay. Ayan. So goods, hindi nag clip. Off ko muna guys dahil yung blower is hindi umikot yung blower sa channel 2 dahil nasabit sa dito yung ginamit natin na trapo. Yan, sumabit siya. Hindi siya nakaikot. Kailangan ikot yan guys para hindi masira. Yan. So gusto na siguro yan. Yan. So wala nang disturbo yung lower. Yan. Double check yung unit bago i-power on. Ayusin muna natin mabuti ito guys para walang palpak. Kailangan sa pag re-repair ng mga power amp, doble ingat guys. Yan. Double check natin. Kailangan hindi siya mag shorted sa body kasi wala tong heatsink. Kailangan sureball tayo guys. Ayan. So lagi natin, dumaan tayo sa test valve. So power on natin guys. Ayan. Yun. So umikot na yung blower, tapos yung relay is sabay sila. So ibig sabihin nito guys ay goods na itong channel 2. Ayan. So kikita natin wala lang umusok. So tsansa ko guys ay ito lang yung nagka-problema nang dahil sa ito tiki sa Bisaya po pangalan nito, tiki. Yan, ito yung nagdadala ng problema. Buti ito lang yung nasira, oh. Ceramic lang, bumigay. So ang ganda niya yung circuit ito guys, yung Micol niya. Kapag may problema is direct na siya, hindi na siya nadalo yung sira. Tapos kagandahan nito yung sabi ng may-ari is yung napansin niya na mayroong sunog is hindi na niya sinaksak.
Ayan. Dahil kanina, tinest natin, umusok na. Buti yan lang yung natanggal natin, oh. So, dahil goods na to, kakabit na natin yung kanyang heatsink para ma-final test natin. Siyempre, dahil time check natin ngayon, 3 AM ng umaga. Wala pa kasi akong tulog. Ayan, bukas na lang natin i-testing. Ayan. Pero lalagyan natin ng speaker guys ngayon. Titest natin yung audio. Mag-audio input lang tayo. Para ma-check natin kung goods na ba yung audio output. Ayan o, normal. Normal yung indicator light. So, power off na natin. Yun. Yan. So, tanggalin yung kaniyang supply. Tapos, balik natin sa heatsink. So, let's go. So, ito guys. Nakabitan natin yung heatsink. Ayan. So, ngayon, kabit naman natin yung kaniyang mga wirings. Unahin muna natin itong speaker terminal. Ito. Blue yung kulay. Ito guys. Yan. So, ito sa positive. High voltage. Kasi tatlong voltahe kasi ito. High voltage, medium, tsaka low voltage. So, double check guys yung mga terminal. Meron naman yung color coding. Tapos, meron naman tayong picture nito. So, kailangan hindi magbaliktad guys. Yan ito. Gamitan natin ng long nose. Yan. So, ito namang isa. Brown. Ito yung brown sa ilalim. Kabitan natin yung brown. So, itong itim is pinaka main ground po ito. Dito sa gitna. Yan. Yan. Dito na side is sa negative po ito. Negative, low voltage, itong blue, tapos itong green is negative, medium voltage. Yan. Itong puti, negative, high voltage. Yan. Ayos. So, double check the unit guys. Yan. So, tatry natin i-power on. Siyempre, gamit tayo ng test bulb. Yan. Dito na natin lagay test bulb. Bukas na natin i-sound test kasi medyo antok na tayo guys. Wala pa tayong tulog. Simula kanina umaga kasi
gawa tayo ng halimaw box sa order. Yung may-ari ng halimaw box na nagpagawa is yan din yung may-ari nito. Ayan. Sa umaga gumagawa tayo ng box, sa gabi nagre-repair. Kung kaya pa sa katawan natin is magre-repair. Pag hindi naman is matutulog. Sa ngayon lang is nilaanan ko talaga ng oras para ma-check ito yung amplifier niya. Yan. So, power on na natin to. Saksak natin guys. Yan. Ito isa. Yan. You know? So, pantay po yung pag-click ng relay. So, wala namang problema. Goods siya. So, ginawang full range to yung settings siya dito. Siguro meron siyang mga gadget. Ayan. Pero nakaparallel siya. Ginamit din siguro sa pang-sub. Yan. So, abangan nyo lang bukas guys. Papakita natin yung voltahe. Siyempre, mag-sound test tayo. Luludan natin to ng ating DKNC na 1020 watts. So, ayun lang guys yung video natin. Umaga na. Wala pa tayong tulog. So, 4:42 ng umaga. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. God bless. Tsaka ingat tayong lahat.